Matapos ang All-Star break, opisyal nang nagsimula ang huling yugto ng regular season para sa Los Angeles Lakers. Target ng kupunan na manatiling kompetitibo sa standings at ilatag ang pundasyon para sa isang malalim na playoff run. Gayunman, hindi magiging madali ang daraanan nila dahil mas hihigpit ang schedule at mas titindi ang mga kalaban sa Western Conference. Unang haharapin ng Lakers ang kanilang karibal na Los Angeles Clippers na kakapanalo pa lamang kontra Denver Nuggets. Matatandaan na bahagyang bumagal sila matapos ang malakas na pag-angat noong December. Sa kabila nito, aminado ang Lakers na nahirapan sila laban sa Clippers noong mga nakaraang laban, lalo na nang nasa rurok ng kumpiyansa ang kabilang panig. Nakaapekto rin noon ang ilang injury at timing na hindi pumabor sa purple and gold. Iba na ang sitwasyon ngayon. Sa trade deadline, nagkaroon ng malalaking pagbabago ang Clippers, kabilang ang paglipat kina James Harden at Ivica Zubac. Dalawang manlalarong naging susi sa kanilang huling dalawang panalo kontra Lakers. Dahil dito, aasahan ang bagong timpla ng Clippers na patuloy na pamumunuan ni Kawhi Leonard. Sa kasalukuyang season, nag-a-average siya ng 27.9 points at 6.4 rebounds kada laro, patunay ng kanyang consistent na produksyon. Para sa Lakers, mahalagang mapigilan si Leonard nang hindi napapabayaan ang mga role player ng Clippers. Sa huling laban nila, kahit nakabawi mula sa 26 points lead, bumigay pa rin ang Lakers dahil sa mahinang shooting at kakulangan sa depensa. May positibong palatandaan naman bago ang break. Sa buwan ng Pebrero, nasa gitnang bahagi ng liga ang defensive rating ng Lakers, ika-46 sa kabuuan. Bagamat kailangan pang patunayan ang consistency, magandang senyales ito basta't hindi maaapektuhan ng kanilang opensa. Hanggat malusog sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves, may sapat silang firepower upang makipagsabayan. Kinumpirma rin ni head coach JJ Redick na inaasahan nila ang kumpleto ang roster sa pagbabalik aksyon bukas. May rest advantage pa ang Lakers dahil second night ng back-to-back ito para sa Clippers. Ngayon na ang pagkakataon para samantalahin ito at simulan ang post-All-Star stretch sa positibong resulta. Samantala, mas naging komplikado naman ang sitwasyon sa Los Angeles Lakers. Sa unang tingin, tila isinara na nila ang pinto sa buyout market matapos mag-sign si Kobe Bufkin sa isang standard 2-year deal na siyang pumuno sa kanilang 15th roster spot. Marami ang nag-iisip na tapos na ang Lakers sa paggalaw ng kanilang roster. Pero sa likod nito, may natitira pang isang technical na paraan para makadagdag pa sila ng player kung handa silang magsakripisyo. Ang pinakadiretsong opsyon sana ay ang pag-waive ng isang expiring contract. Ngunit halos imposible ito sa ngayon. Sina Rui Hachimura, Luke Kennard, Maxi Kleber at Jackson Hayes ay may mahalagang papel sa rotation. Ang pag-alis sa alinman sa kanila ay tiyak na magpapahina sa Lakers na kasalukuyang lumalaban para manatili sa top 5 sa West. May isa pang opsyon, ang pag-waive ng non-expiring contract. Ngunit dito pumapasok ang long-term financial consequences. sina DeAndre Ayton, Jake LaRavia at Marcus Smart ay tinuturing na mahalagang piraso at halos hindi gagalawin. Naiiwan sa usapan sina Dalton Knecht, Bronny James at Edu Thiero. Si Thiero ay tinitingnan bilang long-term project habang si Bronny ay patuloy na sinusuportahan ng organisasyon hindi lang sa court kundi pati sa practice at development. Ibig sabihin, si Dalton Knecht na lang ang natitirang posibleng opsyon. Ngunit ang pag-waive sa kanya ay mangangahulugan ng paglamon ng Lakers sa kanyang kontrata lampas ngayong season. Isang bagay na ayaw gawin ng front office dahil sa pagprotekta nila sa 2026 cap flexibility. Ang huling technical na paraan ay ang pag-waive ng isang two-way contract, gaya ni na Chris Manon o Nick Smith Jr. Ito ang pinaka-realistic na opsyon na walang long-term financial pain, ngunit lilimitahan lamang sila sa minimum contract players. Dahil nakuha na ng Bucks si Cam Thomas, si Haywood Highsmith na lamang ang natitirang pangunahing target ng Lakers sa buyout market. Gayunpaman, ayon sa ilang NBA analysts, maaari ring tumingin ang Lakers sa isang big man at isa sa mga nire-rekomenda ay si James Wiseman.
Kung sakaling makuha ng Lakers si Wiseman, may malinaw itong maitutulong. Una, magbadagdag siya ng size at rim presence, isang bagay na minsan ay kulang sa Lakers, lalo na laban sa mas malalaking frontcourt. Pangalawa, si Wiseman ay isang lob threat na pwedeng makinabang sa playmaking ni na Luka Doncic at Austin Reeves, lalo na sa pick and roll situations. Hindi man perpekto ang kanyang defensive awareness, ang kanyang haba at athleticism ay sapat para maging serviceable rim protector sa limitadong minuto. Sa kabuuan, may paraan pa ang Lakers para makadagdag ng player, pero bawat opsyon ay may kapalit.